give you some tips kung paano niyo matuturuan ang inyong anak na magbasa. Kahit hindi ka teacher, kahit nanay ka, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, sa bahay lang, may trabaho or wala, kaya mo itong subukan at ituro sa mga anak niyo. So, today, bibigyan ko kayo ng tips kung ano ang pamamaraan, paano turuan ang mga anak natin na matutong magbasa as early as 2 years old. Right? Okay, so, be ready? Now, let's begin. Tip number 1. Teach your child the correct phonic sound. Right? So, dapat turuan natin ang ating mga anak ng tamang phonic sound. Kasi most likely, pag mali yung phonic sound na maibigay natin, lalong-lalo na sa vowel sound, most likely, yung kanilang pagbabasa as mas nahihirapan sila. Right? Like for example, ibigay mo yung sound ng letter A, the sound is A, and the letter U, the sound is A, and then the sound mo yung A or A, na sabihin yung A is most likely, pagbabasa G as bug, imbis na bag. Right? You get it? Nakuha nyo? Kung tuturuan nyo ang mga anak nyo ng vowel sound, sa umpisa pa lang ay mali na. Pagdating doon sa magbabasa na sila ng CVC, mas nahihirapan nang mabasa nila yon. Okay lang sa Filipino, but in English, yes, magkakaroon ng pagkakaiba. Pero most likely, mas mabuti na as early as 2 years old, English na yung ituturo natin. Kasi, yung ating mother tongue naman, Filipino, ay madali na lang matutunan. Wherein, mas mahirap ang English. Right? So, pagbigkas pa lang natin ng correct vowel sound, ay ibigay na natin ang tamang phonic sound. Right? Okay, yun yung pinaka-tips number 1. Okay, tip number 2. Read together every day. Okay? So, tip number 2 ay read together every day. So, dapat araw-araw kayong magbabasa at mag-aalpabeto or mag-phonic sound sa inyong mga anak. So, kahit anong ginagawa nyo, 30 minutes every day is okay na yon. Then after 30 minutes in the morning and then 30 minutes in the afternoon, okay yon. Basta lagi yung pina-follow up yung correct sound ng ating phonics. So, huwag niyo kalimutan talaga yun everyday hanggang sa ma-master nila yung sound. Alright? Tip number 3, you must have a printed materials. Alright? So, pagkatapos na tinuturo mo yung correct phonic sound or the sound of the alphabets ng mga anak nyo, kailangan meron kayong activity later after the lesson kasi at least may retention ng kanilang natutunan. So, marami tayong materials available internet. So, pwede nyo i-print out yun. Makakatulong yun sa kanila na magkaroon ng retention sa tinuturo ninyo. And then, magkaroon kayo ng at least mga 3 activity. Pwede kayo mag-print ng 3 items para sa kanilang testings for evaluation kung may natutunan nga sila dun sa lesson mo. So, most likely, pwede siyang identification wherein pwede i-identify nila yung the same letter sounds and then pwede lang i-connect yung the same letter sounds. Alright? And then, pwede din lang i-classify, pagsama-samahin nila yung pare-parehong mga letter sounds. And then, pwede ding matching type dun sa letters to the object or pwedeng object to object na that has the same sound. So, pwedeng ganon. So, lahat ng mga materials nandyan sa internet, available sila. If ever naman wala kayo, just comment below
and asked for the materials. Give me your complete name and address. I have the modules. I can send you the copies of the modules. So, matutulungan ng mga anak niyo for that. And it's for free. Alright? It's for free. Now, kung gusto niyo mag-donate, it's okay for the bond paper. Alright. Tip number 4. Let your child feel and know that reading is fun. Right? So, iparamdam nyo at pakita sa anak nyo na ang pagbabasa ay masaya. Hindi siya nakakainis or nakakabagot. Kasi naman pagtuturuan nyo at iparepeat nyo sa mga anak nyo, paulit nyo, tapos hindi niya masabi ng tama, ay nagagalit na kayo. So, nandun na yung chance na magpapaluan, magkukurutan, ayan, di ba? So, at talagang nangyayari yun, di ba? So, make it fun. Anyway, pwede naman siya sa paraan, like for example, natutulog na kayo bago kayo matulog. So, pwede nyo magsasabi ka ng letter sound, ng phonics letter sound, and then pwede niyang i-repeat yun, and then pwede nyo mag-isip kayo ng mga bagay na nag-uumpisa sa bata kahit nasa bahay lang, para magiging masaya at magiging enjoyable ng learning naman yan. Tip number 5, you must learn when to stop. Right? Hindi ibig sabihin magturo ka sa anak mo at kailangan pa niya itong, meron kang naisip na kailangan niya itong natutunan ko na yung buong vowels, yung 5 letters na yun ng vowels ay matutunan niya within a day. Nakafocus ka na doon. Yung capabilities ng anak mo, 2 or 1 lang palang ma-master niya or 3. So, kailangan, doon ka lang. Kung ipipilit mo, wala talagang matutunan ng anak mo. And then, huwag kang magalit kung hindi niya kaagad natutunan kasi wala naman sa edad nila, saan isipin nyo, bata yan. 2 years old or 3 years old lang. Unless na lang if gifted yung bata at very sharp yung memory. So, one stop shop lang yung mga yan. Isang sabi mo lang, nandun na, naka-register na. Alright? Sa kanila, minsan pag 3 years old or 2 years old, so repetition. Repetition talaga. Alright? So, may mga, din naman, may mga magulang na nagtuturo sa mga anak na meron silang piniprint, may mga flashcards. Yes, it helps a lot. Mga flashcards na ipapakita mo yung letters and then ipakita mo yung ipakita mo yung mga objects, which is good, no? So, makakatulong yun ng kasi may retention yun. So, nakikita nila, naririnig nila, at nasasabi nila. So, always talaga na ma-develop ang 4 skills ng bata. Yung kanilang speaking, yung kanilang reading, yung kanilang writing, at yung kanilang listening skill. So, yun yung 4 na domain na kailangan talagang i-master ng bata. Kasi, as early as ganyang edad, pag maturuan mo na yung 4 skills na yan, at later part ng kanilang age, okay, so nadidevelop na yung kanilang pagsasalita, kanilang pagbabasa, kanilang pakikinig, at yung kanilang pagsusulat. So, along the way, usually kasi yung motor skill later part na yon. So, huwag kayong magiging frustrated na ang anak ko 3 years old, 4 years old na, hindi pa marunong magsulat, or 5 years old na. May mga bata talaga na hindi talaga na-develop pa yung kanilang motor skills. But of course, ang motor skills ay nadidevelop yan through practice. Okay? So, ganun din yun sa ating pagtuturo ng ating vowel sounds, ng ating phonic sounds. Practice din yun. Every day. Ganun din yung writing. Every day. So, intindihin natin yung klaseng mga bata na yon. So, and then, another thing, kailangan din natin malaman kung anong klaseng learner din ang mga anak natin. Kasi may iba't ibang klaseng learner. Alright? So, mag-focus lang tayo dun sa 3 learner na yon. So, next video na natin pag-usapan yon kasi medyo mahaba-haba yon na lesson para mas maintindihan yung mga anak nyo at mas matuturuan nyo ang mga anak nyo. At, syempre, most likely, pagdating sa school or dito sa online learning nila, mas hindi sila nahihirapan kasi
on the other side, natuturuan nyo na sila. At the same time, ang teacher din naman, hindi na masyadong nahihirapan kasi natuturuan nyo na sila ng basics. Yung teacher na lang, focus na lang yung teacher sa lesson na ibibigay nila sa anak ninyo. And then, of course, with the help of the parents, so yung mga anak ninyo will get a good grade. Alright? So, I hope na may natutunan kayo today sa aking mga tips. And of course, you feel free to comment, give your insights, give your comments. Baka meron akong nakalimutan at meron akong hindi nasabi. Yes, mag-comment lang po kayo below and I'll give you all the answers. Alright? Okay, so thank you everyone and thank you for watching. Do not forget to click subscribe below and then click like and share, of course, and also click the bell para alam nyo yung next lesson, ma-update kayo. Alright? Sige, thank you everyone. Bye-bye!